Good morning sa ating lahat. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Amen. At sa lahat ng mga sumusubaybay, good morning. Patuloy po natin bigyan ng karangalan ng ating Panginoon. Amen po? Okay. So, sa oras na ito ay tayo'y mag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang lahat ay ating pong wini-welcome. At sa lahat ng mayroong mga gadgets, ay kung maaari lang po ay patahimikin muna natin. At bigyan muna natin ng pagkakataon ngayon sa buhay natin ng ating Panginoon. Amen po. At lahat ng mga kabataan, mga bata, ay pumasok sa loob upang makapakinig ng salita ng Panginoon. Okay? So ito man ay ating pinag-aralan ay yung pagbubukas palad o yung sinasabi natin na maging generous. Generosity ay ating pinag-aralan. Yung first Sunday ay pinag-aralan po natin yung generosity po doon sa mga ibang tao, sa ating kapwa, doon sa mga nangangailangan, ay kinakailangan ay matuto po tayo tumulong o maging bukas palad tayo para sa kanila. And last week, our second week, ay pinag-aralan natin ay kung paano tayo magiging bukas palad sa ministeryo ng ating Panginoon. Itong kinatalakay po natin ay paraan po ito kung paano lahat tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Okay? So, wala tayong iiwasan na pag-aaralan dito, kundi ating pong bibigyan ng pansin ngayon kung paano tayo lahat magpapalain ng Diyos, ano yung pamamaraan, ano yung ating gagawin, para magtama po ng biyaya o pagpapala sa ating Panginoon. And the third today ay Sunday. Pag-aaralan naman natin ngayon is be generous to the pastor or leaders. So doon sa mga spiritual leaders or spiritual father natin, so be generous. So kinakailangan po natin ay magkaroon tayo ng bukas palad, hindi lang doon sa mga nangangailangan, hindi lang doon sa ministry ng Panginoon, maging doon sa mga manggagawa ng ating Panginoon ay kinakailangan maging bukas ang palad po natin. To all pastors, all the leaders sa simbahan ay kinakailangan tayo ay maging bukas para sa kanila. And then, bakit kailangan po natin na tulungan o bakit kailangan natin maging bukas palad is to participate in the Lord's work. Okay? Andyan tayo is para suportahan yung manggagawa ng Panginoon. Okay po? Nais ko po itong talakayin sa inyo kasi isang mahalagang bagay po kung paano padaanin ng Panginoon, paano niya ibibigay yung blessing niya sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. So, hindi lang po ito doon sa mga taong mayroong pangangailangan. Ito ay kailangan din sa ministry ng Panginoon at even doon sa mga workers ng ating Panginoon ay hindi po yan kinalitan ng ating Diyos. Okay? Ito mga kapatid ay kung gusto nyo maging bukas palad sa mga manggagawa ng Panginoon ay huwag nyo pong titingnan yung kanilang sitwasyon. At huwag nyo i-compare yung sarili ninyo sa kanila sapagkat baka hindi kayo maging bukas palad. Ano po? Paano halimbawa yung workers ng Panginoon mayroong kutsi na may kutsi po siya, may sasakyan po siya. Ibig ko sabihin ay hindi na natin kailangan maging bukas palad sa kanila? Ha? Hindi na natin kailangan? Pagkat minsan sasabihin natin, mas may pira pa ngayon kaysa akin. Minsan doon tayo nagkakamali. Gusto natin ayusin yung mindset natin. Hanggat hindi natin yun ayusin, magkakaroon tayo ngayon ng problema. Okay? Kaya nga siya yung naging bukas palad ka sa kanya upang ang Panginoon ay gamitin yung leader na yan, yung pastor na yan, o yung spiritual father natin para ikaw ay pagpalain. Tama po? Minsan, ito yung kinatatakutan ng iba na magpahayag ng katotohanan, itong salita ng Panginoon, kasi nahihiya sila na ang kanilang miyembro ay mahirap paliwanagan o nahihiya sila ipangaral ito. Pero ako'y naniniwala maraming pastor na nagpapahayag tungkol po dito.
dito sa mga talata nito. Ano po? Ito yung tandaan nyo mga kapatid, sa loob ng simbahan, ang ibang mga pastor, kung halimbawa 10 years or more than 10 years, 20 years, yung binibigay ng allowance sa ibang mga pastor, minsan, mga 1980s or 1990s o 90 o yung mga taon na yan, hanggang sa kasalukuyan, kung ano yung binibigay doon at hanggang ngayon, yun pa rin yung binibigay. So, isipin nyo ng maigi mga kapatid ngayon kung gaano tumataas yung yung alin po? Yung mga bilihin. 80s to 90s, ang ibinibigay is 3.5 or 2.5. Until today, yun pa rin. Minsan mababa pa doon yung binibigay. Nakalulungkot lang tignan. Ano po? Kasi sila po ay spiritual father nyo, pastor nyo, leader nyo, pero makikita nyo po yung gumagapang. At ito yung ating pag-aaralan ngayon, na ito din ay isang paraan ng Panginoon kung paano niya padadaluin yung pagpapala sa ating lahat. Tama po, marami pa akong kilalang mga pastor. At marami na rin po ngayon nawala sa pagkapastor. Napunta na po sila ngayon sa business. Napunta na po ngayon sa pagtatrabaho. Why? Because of lack of support. Hindi nila nakayanan na magpatuloy sa ministry. Di ba? Pero kung ikaw talaga ay naglilingkod sa Panginoon, hindi mo kailangan dapat iwanan yun. Bibigyan ka ng Panginoon kung paano mo gagawin yung lahat. Ituro sa lahat ng yung mga kasama kung paano pagyayarihin yung biyaya na maging ikaw ay hindi mo iwanan yung ministry ng Panginoon. Actually, hindi biro yung paglilingkod sa Panginoon. Kailangan mo is to sacrifice. Lahat ng bagay ay gagawin mo noon. Okay, once again, ulitin ko sa inyo, hindi magiging bukas palad ng inyong mga kapay kapag nakikita nyo yung pastor nyo naka-Amerikana. Ang kanilang bahay naka-gay. Magiging bukas palad ba kayo noon? Minsan yung isip natin ay mali po yun. Alam niyo mga kapatid, sa ganyang sitwasyon, huwag niyo pong ikukumpara yung sitwasyon ninyo. Gumawa kayo ng paraan kung paano kung magiging bukas palad doon sa mga lingkod ng Panginoon. Naintindihan po? Hindi lang po pira yung kailangan. May mga bagay na pili natin gawin para mabigyan ng pagkakataon na makapagbukas palad tayo sa ating kapwa. Mayaman man o mayroong paraan kung paano tayo makapagbibigay o magiging bukas palad sa mga magagawa ng ating Panginoon. Okay? Minsan nag-iisip kasi tayo, baka ang laki nito yung ibibigay, baka yung ibibigay, dapat hindi ako magbigay ng ganito. Hindi mga kapatid. Maraming beses sa Panginoong Jesucristo nangyari. Mga bagay na kung saan yung maliliit na mas ginusto pa ng Panginoon sapagkat bukas sa kanilang mga puso. Tama po ba? Last Sunday, yung pinag-aralan natin, di ba? Na yung mayaman at saka yung mahirap. Tama po ba? Alin ba yung napamura? Yung mahirap. Di ba? So, ano ba yung pili natin gawin? Marami pong lumapit din sa Panginoong Isus ng panahon. Pero hindi po doon sa iniisip natin, natatanggapin ba niya o hindi. Lahat ay tinatanggap po ng ating Panginoon. Basta't naririyan sa iyong puso. Okay? So, tayo po'y mabukas ang ating Biblia sa aklat ng Matthew chapter 10, 40-42. Okay, Matthew chapter 10, verses 40 to 42. Okay. Tayo po ay magbabasa. Please, tayo pong lahat ay tumayo. And then, sabay-sabay po natin basahin itong talata na ating binuksan po rito. Okay po? So, say amen kung kayo po ay naririyan na. Bilis na. Matthew chapter 10, verse 40 to 42. 40, the one who will come, you will come me. And the one who will come to me will come him who sent me. 41, anyone who will come a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And anyone who will come a righteous person because he is righteous
will receive a righteous person's reward. 42, and whoever give just a cup of cold water to one of these little ones, because he is disciples, I assure you, he will never lose his reward. Tayo po ay manalangin. O Diyos, kami po ay naririto at nagpapasalamat sa mga talata na aming binasa. Lord God, about your blessings, Lord, narito kami ngayon, Panginoon, na iting pinararaan ninyo, Panginoon God, sa iyong mga lingkod. But Lord, kinakailangan lahat kami ay mayroong gagawin on how to bless your servants, O God, your workers, O Lord. I pray, Lord Jesus, every one of us, Lord, na kaming lahat ay maging channels of blessings, O Lord. I pray, Panginoon, tulungan niyo kami, Panginoon God, na maging bahagi, na gumawa kami ng paraan kung paano kami, O Diyos, kikilanlin, paano namin i-recognize ang aming mga manggagawa sa aming buhay. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, na maging bahagi nila, na ang iyong pagpapala, the rewards of God, your promise, Panginoon, na ibibigay, O Diyos. Na kung kami, O Diyos, ay gagawa ng paraan at maging bukas palad sa mga magagawa ninyo, ang biyaya, Panginoon God, ay iyong ipagkakaloob, Panginoon. Maraming pong salamat sa oras nito. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na. Kaya sabi dyan, ang tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin. At ang tumanggap sa akin ay tumanggap sa nagsugo sa akin. So tatlo, ano? So ang tumanggap sa iyo ay tinanggap si Jesus. Halimbawa ako, tinanggap ninyo, tinanggap niyo si Jesus. Nung tinanggap si Jesus ay tinanggap niyo, nagsugo kay Jesus, walang iba kundi ang Ama. Tatlo, ano? Okay, tatlo. Then sabi niya, pang-41, ang tumanggap sa isang propita dahil siya'y propita ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propita. Okay? And then, ang tumanggap sa isang taong matuwid dahil siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpala na ukol sa tao matuwid. Panguli, at ang sino mang nagbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Okay? So dito, ang kabuuan ng talata dito ay kung paano po natin tatanggapin yung mga sinugo ng Panginoon. Tama po? So clear po yan, righteous or the prophet or pastor or spiritual pastor or leaders, ang isa lang po yung kanyang ninanais dito is dapat tanggapin. Tama po? Tanggapin siya. So, lahat tayo, ang sinasabi ng Panginoon ay ito ay isang pagkakataon na ating mapaglingkuran o ating tanggapin yung mga itinilagang ng ating Panginoon. Amen ho? Dito sa totoo lang, nung mga nakaraan at hanggang ngayon, may nagbibigay dito sa aming gulayin. Okay? Yung malunggay, o marami may prutas na nagbibigay dito sa amin. Huwag kayong mahiya. Lahat po yan ay welcome. Tama po? Yun yung isang mga bagay na minsan hindi natin naiisip kasi nag-iisip lagi tayo ng malaking bagay na pwedeng ibigay. May mga bagay na pwede kayong ibigay. Huwag lang doon sa malaki. Kung mayroon kayong naisip doon sa maliit, pwede nyo gawin, pwede nyo po yung gawin para sa likod ng Panginoon. Tama po ba? Pero kung nag-iisip lagi tayo ng malaki, hanggang kailan kayo makapagbibigay nun? At paano nyo matatanggap mo yung rewards na sinasabi ng Panginoon, yung gantimpala niya, kung sa ganun pa lang nag-iisip, wala ka pang naibibigay, kung doon pa lang sa walit nag-umpisa ka, may makukuha ka. Tama po? Huwag po natin ititikong yung ating mga kamay doon sa mga lingkod ng Panginoon. Dahil po ay sinugo ng Panginoon, yun ay binadadaan niya yung biyaya niya roon. Tama? Kaya sabi dito, kung ang nagtanggap ay tinanggap ka, ay tinanggap ako. O, di ba? Kung tinanggap yung propeta niyo, tinanggap si Jesus. Kung tinanggap si Jesus, tinanggap ang nagsugo kay Jesus. Tama po? So, ibig sabihin, pag tinanggap mo yun, ay magkakaroon
magkakaroon po tayo ng rewards. Tama po? Halimbawa, isang pastor, pumunta sa bahay ninyo. Anong sinabi po dito? Anong sinabi po? Kung inyong bibigyan, ano po yung pinibigay? Isang basong tubig na hindi pwede mainit. Paano kung bigyan nyo ng mainit? Gusto ko lang sa inyo klaruhin ito mga kapatid. Hindi naman ibig sabihin ay malamig, hindi naman ibig sabihin ay mainit. Kung titignan po natin yung buong talata, ang part lang po na ito, yung tinutukoy lang po talaga dito, ano ba yung kaya niyong ibigay? Hindi lang about water, hindi lang mainit o malamig. Kasi kung mag-stick po tayo dyan, baka lagi malamig yung ibibigay niyo kung pastor doon. Pupunta ng bahay niyo, tapos bibigay lagi, sabi kasi sa Biblia, hindi binanggit doon, tubig na malamig. O di, pag pupunto ka doon, imbis masakit yung tiyan mo, lalaro sasakit. Kasi malamig yung sinasabi ng Biblia eh. Hindi o ganon. Okay? So, sa ibang banda mga kapatid sa tinutukoy na ito, sabi ng Panginoon, ang kanya lang dito nais na ipaabot sa atin kung paano ba natin paglilingkuran yung magagawa ng ating Panginoon. How to serve. Diba? Ano yung pwede kong i-serve para sa Kanya? Sabi niya nito kasi kahit sa maliit. So, ibig sabihin sa maliit lang kasi sa maliit. Sabi diyan, kung bibigyan nyo ng maliit, isang basong tubig lang. Hindi sinasabi talaga yun yung kanyang pinupunto sa talata nito na tubig lang talaga yung ibigay. Hindi po ganun yung talata. Kung inyong babasahin, hindi ganun. Diba? Ang sabi niya dito, at sino mang magbigay sa kahit isang, yung sentence na po yan, hindi ibig sabihin, ay tubig lang yun. Hindi po. Kahit bigyan mo po yung ng bigas, kahit bigyan mo po siya ng gulay, kahit bigyan mo po siya ng pinasya, yun yung tinutukoy po sa talata. Sabi niya, kahit isang baso. Kahit isang baso lang, sabi niya. Pero hindi sabihin, baso na lang na may tubig na malamig, hindi po gano'n. Okay? So, ang part na ito, na binabanggit ng ating Panginoon, kung inyong bibigyan ang lingkod ng Panginoon, of course, mayroon kayong reward sa gantimpala sa Panginoon. Tama po? Okay, so dito sa talata, sabi God, acts of service as a worship. So sa paggawa po natin sa mga gawa ng Panginoon, ito ay isang hakbang o ito ay isang gawa bilang paglingkod at pagsamba sa ating Panginoon. Okay, sabi diyan, the Bible emphasizes that serving others, especially those who are working for God's kingdom, is a form of worship. Tama po? So, isang pagsamba po yun na ating pagtulong o pagsiserve doon sa mga workers ng Panginoon. This includes supporting their ministry through financial means, encouragement, and practical help. Okay? So, yan po yung binabanggit po dito sa talata. Okay? Sabi niya, idiniin ng Biblia na ang paglilingkod sa iba, lalo na sa mga nagtatrabaho para sa kaharian ng Diyos, ay isang uri ng pagsamba. Tama po? Kapag pinaglingkuran po ninyo yung magagawa ng Panginoon, hindi lang naman po ako yung pastor ng pakarami. May pastor na pumunta sa inyo, huwag niyo pong sasabihin, ay hindi po namin kayo pastor, ang pastor po namin ay iba. Yung pastor na kumatok sa bahay ninyo, tanggapin po ninyo kung siya po yung pastor. Huwag niyo pong aayawan. Dahil yan ay sinugo ng Diyos. Amen po? And sabi niya, ang sabi ay isang uri ng pagsamba, kabilang dito ang pagsuporta sa kanilang ministeryo sa pamagitan ng pinansyal na paraan. Tama po ba? Halimbawa, pastor, mayroon po akong dito nalikom, nakalikom ko po ito kasi gusto ko po na ibigay ito sa inyo para ipaabot nyo na lang kung ano yung piling gawin. Diyan sa halaga na yan, ano ba yung piling gawin? So, ibigay dyan para sa ministeryo ng Panginoon para lumawak yun. Ano po? And then sabi niya, hindi lang sa pang-financial na paraan, kundi sa pagpatibay loob at practical na tulong. So, ano yung mga practical na tulong na pili natin gawin? Paano natin papalakas, papa-encourage yung mga manggagawa ng Panginoon? Di ba? So, yung binanggit ko sa inyo kanina, 80s to 90s, until today, 20s na tayo, 2020 na po tayo, tapos na 2 na po ito. Makita nyo, nakalulungkot. Maraming pastor ako hanggang ngayon mga kakilala.
Hindi tumataas. Samantala, yung bigas ngayon ay magkano na? Bumaba na. Oh. Nasa, sabihin natin 40 to 50 o 30. Mula pa noon, hindi po sasapat yung bigyan mo yung allowance sa magagawa ng Diyos ng 1,500, ng 2,000. Magkano pumasahe? Wala na. Oh, 13. Oh, pumunta ka pa lang ng Pagkubaw, sigurado yung 100 mo, kukulangin na siya. O ano pa yung pagkain? Nag-aaral pa ang iyong anak. Paano po yun? So, ang Panginoon ay nagbigay po dito ng aral sa bawat isa sa atin. Paano nyo ba liligunin yung manggagawa ng Panginoon? Ang mga manggagawa ng Panginoon, pinaglilingkuran tayo. Pinaglilingkuran kayo, ano yung mga dapat ninyong, ano yung nais ninyo, ay andun yung manggagawa ng Panginoon para tulungan kayo. So, ano yung naman, in return, ano yung mga dapat ginagawa din naman natin sa mga manggagawa ng Panginoon? Tama po ba? So, lahat tayo, so ibig sabihin, vice versa, ay meron tayong lahat ginagawa. Hindi pwede na wala. Hindi pwede na, huwag na natin pasinin yung si Pastor pag may kailangan, punta na lang natin siya. Pag may kailangan tayo, punta natin siya. Pag wala, huwag natin punta niya, wala na natin siyang pansinin. So, hindi ho ganon sapagkat act of worship. Ang pagtulong sa magagawa ng Panginoon ay ito ay isang form. Ito po ay form pa, mga kapatid, sa pag-worship sa ating Panginoon. Ito ay isang paraan ng ating pagsamba para sa ating Panginoon. Kaya sabi doon, kapag tinanggap ka, tinanggap nila ako. Pag hindi mo tinatanggap yung lingkod ng Diyos, hindi mo tanggap si Jesus, at hindi mo tanggap yung nagsubok kay Jesus. Tama po? So, klaro po sana sa atin yun. Okay? So, ito ay dapat maging klaro, maging hindi lang sa church natin, kundi sa ibang churches. Sapagkat marami pong mga ganoon na minsan hindi maintindihan. Kaya ngayon, gusto kong ipaunawa sa inyo na mahalaga kayo sa simbahan at mahalaga din yung mga lingkod ng Diyos sa simbahan. Tama po? Kung mahalaga kayo, mahalaga din yung lingkod ng Diyos. At lahat tayo ay mahalaga. At lahat tayo ay kasangkapan ng Panginoon sa loob ng simbahan. Tama po? Okay. So, dito mga kapatid, mayroong 4 tayong bagay na pag-aralan sa ating pong pinasa. Sabi diyan, what will we gain if we are generous in helping God's worker? Ano ba yung matatamo natin? Ano yung mapapala ko? Ano yung mayroon kung bibigyan ko si pastor ng ganito? Di ba? Pero sa tala naman, parehas naman po sa ating Panginoon. Yan ibig sabihin, ay bigyan ko si pastor kasi siguro ibibigyan na sa ating mamaya yung pagpapala ng Panginoon. Huwag naman ng ganon. Di ba? Kasi baka yung purpose mo lang ay magbigay ako sa lingkod ng Diyos sapagkat mayroong ibibigay yun sa akin, may ibibigay sa akin ng Panginoon. Naalala niyo po si Elijah. At dumating po siya doon sa isang balo. Si Elijah ay after po nung kasi matutuyo na yung batis, ang nagpapakain sa kanya doon ay ang uwak. Pero pinalis nga po siya doon ni Yahweh at pumunta po siya doon sa lugar na sinugo po siya. At mayroon pong balo doon na may natitira na lang na pagkain at kahuli-ulihan na lang nila na pagkain at saka yung langis. So pagkatapos noon, pagdating po doon, pumunta po doon si Elijah. Then pagdating po roon ni Elisha, ang pagdating po doon ay hindi lang tubig yung kanyang hiningi, kundi kung mayroon pa pagkain na pwede makakain siya. Kaya sabi ng babae, ito na nga lang yung huli na aming pagkain. Sabi niya, after nito, kami ay mamamatay na. Tama po? Andiyan po yan sa kronika. Sabi niya, pagkatapos po niyan, ay kami ay mamamatay na nito. Pero basta, bigyan niyo ako ng pagkain. Sabi ni Elisha. So, ganun yung ginawa. Pero nung pagkatapos po ng mga kapatid, nung pinakain po nila si Elisha, hindi po nangyari yung sinasabi nilang mamamatay na sila. Bagkus, nung pinakain po nila yung lingkod ng Panginoon, pinagpaalam po ang mag-ina. Yun yung ginawa ng Panginoon. Di ba? Nung panahon na yun ni Elisha o ni Elijah, ay ganun yung nangyari. Dahil na inutos ng Panginoon na pumunta sapagkat may magpapakain doon. At ang nangyari po,
yung sinabi ng babae na ito na yung huling pagkain namin, ito na lang yung langis namin. After ito, kami ay mamamatay na. Wala nang pagkain. Pero sa biyaya ng Panginoon, pinadala si Elijah doon sa lugar na yun. At ang pagpunta po niya doon ay naging pagpapala po sa balo. At nagkaroon po sila ng maraming pagkain at hindi po sila naubusan ng pagkain. Tama po? Kaya dito mga kapatid, sabi dito, maging isang basong tubig na malamig. Pag iyong binigyan ng aking lingkod, tatanggap kayo ng gantimpala. Amen po? Okay. So, ano ba yung mapapala natin? Number 1, 4 na bagay. Being generous to God's workers, a sign of recognizing and accepting Jesus. Kung tatanggapin natin at maging bukas palad po tayo sa mga manggagawa ng Panginoon, ang sabi po dito sa talata na ating nabasa, sabi po dyan, ang pagiging bukas palad sa mga manggagawa ng Diyos ay tanda ng pagkilala at pagtanggap kay Jesus. Tama po? Kapag hindi po natin tinanggap yung sinugo niya, automatic po, hindi natin tinanggap si Jesus sa ating tahanan, sa ating puso, hindi po natin siya tinanggap. Sapagkat ito ay alagad ng Panginoon, ito ay workers ng Panginoon na dapat nating tinatanggap. At recognize natin na siya ay workers ng ating Panginoon. Tama po ba? Ang sabi po dito mga kapatid sa talata na ating babasahin, sa verse 42, sabi po riyan, at ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko na sa inyong tatanggap siya na gantimpala. Tama po ba? So, isang mahalagang bagay na kinakailangan sa bawat isa yung pagkilala at pagtanggap sa isang lingkod ng Panginoon, sapagkat pag yun ay tinanggap natin at kinilala po natin, ay kinilala din po natin yung ating Panginoon Hesus at tinanggap natin ang ating Panginoon Hesus sa ating tahanan at sa ating mga buhay. Tama po? Mayroon dalawang bagay. Sabi po rito, Jesus don't accept what is given. Diba? And in the singing, the Word of God allows giving to the Lord's workers. Yan yung dalawang bagay, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon na tanggapin tulad sa amin. Sabi niya na ano man yung ihain, ano man yung idulog sa inyo, ay dapat namin tanggapin. Tama po. And then minsan, pag may mga kapatid na nagbibigay, minsan nagsasabi, bakit ka pa nagbigay? Pero, biblically, dapat talaga namin tanggapin yun. Kasi sa oras na hindi po namin yung tinanggap, ang mangyayari po dito, nilalak po namin yung pintuan para sa pagpapala ninyo. Maliwanag? Clear po? Kasi sabi po rin, na kinakailangan, sabi ng Panginoon, Jesus taught to accept what is given. Kinakailangan tanggapin po namin yon. Maliit o malaki yun, kinakailangan tanggapin namin yun upang ang bahay na ito o yung tao na ito, pag kinuha po namin yung inalok nila sa amin, ay dumalo yung pagpapala sa kanilang bahay o sa kanilang buhay. Pero kung hindi po namin tinatanggap, parang ang nangyayari, ayaw namin pagpalain kayo. Tama po? Kaya yung pastor ay dapat, lahat kami ng mga workers, alam namin dapat, kung mayroong gumagawa sa amin na gano'n, ay hindi namin kailangan na sabihin, wag na. Hindi ho. Kailangan namin kunin yon upang ang pagpapala ng Panginoon ay matanggap ninyo. Kasi kung hindi po namin kukunin, isang tanda po yun ng pagsasara ng blessings para sa inyo. Tama po? And then, sabi niya sa pangalawa, the Word of God allows giving to the Lord workers. Ang Panginoon ay talagang pinahihintulutan niya na ang bawat mga miyembro o lahat ng tao ay tulungan yung magagawa ng Panginoon. Okay, buksan po natin sa Lucas. Lucas chapter 10, 7 hanggang 8. Sabi dito sa Lucas 10, 7 hanggang 8, manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Ang
ang kanyang tinutukoy dito kasi sinukoy niya po dito yung 72 sa English. Ilan yun? 72. Ilan po yun sa 72? 72. Partner. Partner po yun. Body-body po yun. Okay? Kaya sinuko po ito. Pero mayroong tagubilin. Sabi niyo, may instruction dito yung ating Panginoon. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kunin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Hindi pwede na hindi namin yun gawin. Dahil yun po yung instruction ng Panginoon upang buksan ang bahay na yan o buksan yung tao na yan ng blessings. Di ba? Kaya sa bawat nagbibigay maging sa amin ay hindi po namin aayawan. Liban na lang po kung ibigay po ninyo nangangamoy na. Di ba? Ay, yan si Pastor, ibigay na natin ito kasi baka mamaya masira pa ito kinabukasan yung pala pasira na. Para Brother Michael. Parang Pastor, di ba? Ay, ibigay mo na yan kasi masisira sa kapit, masisira na yan. Ibigay mo na. Bakit hindi mo ibinigay nung bago pa? Ano rin? Bahili yung mga Pilipino yung pasirada. Huwag naman ganon. Di ba? So, dapat yung mayroong kalidad. Ano? Dapat maayos pa siya na iyong ibibigay. Sabi diyan na, dito muna. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upang. 8. Sabi niya, kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Huwag lang yung panis. Ang tinutukoy, kainin yung bawat. Yung bawat ano, Brother Sator? Bawat ano, sinabi? Ihain. Dapat kainin. Huwag lang ahas. Ano? Tama naman natin yung pagkain. Pero ito pumunta po kami doon sa bandang norte. May ibang pagkain na hindi kinakain dito sa south. Talaga kakain ka kasi hindi naman po yun hindi naman po. Ang problema lang kasi, yung kinasanayan mo, kinakain. Doon lang nagkakaroon ng talaga ng problema. Kasi dito sa south, may iba dito may iba dito, ito kinakain namin yung sanay kami dito. Pero may parte po dyan na may iba pong pagkain na hindi sanay. May mga ganun mga ano, may mga doon. Tapos yung may, parang kulay na ganyan yun. So, may kayo pagpunta lang. Puro sa kulay, parang meron ano. Yun yung may bunga kain ng bigyan ng malapit sa atin. Ayan, ano dyan, parang uod. So, hindi naman namin kasi, hindi po namin talaga yun. May mga ano talaga, may mga lugar sa atin na may mga posibilidad na may kinakain tayo na madadapati sa atin. Pero may parte din po, yung hindi natin kinakain, yung kinakain ko. Di ba? Mayroon doon. So, dito yung sabi ng Panginoon, kung ano yung ihain, ay dapat kainin. Di ba? Kaya alamin muna natin yung bawat lugar na pinupunta natin bago ka mag-mission. Kaya ito, sinuko po ito is about mission. Kasi sinuko po sila, 72, partner. Na sinuko po sila, sabi, ay tanggapin ninyo kung ano ang ihain sa inyo. Tama? So, ibig sabihin, ang Panginoon na binabanggit niya dito, the Word of God allows giving to the Lord's workers. So, ibig sabihin, yung mga pinupuntahan ng mga magagawa ng Panginoon, yung mga tao na kanilang pinupuntahan, ay kailangan na sila ay magbigay. Di ba? Sila ay matutong magbigay para magbukas ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Lagi yung tandaan mga kapatid, ang lahat ng workers, lahat ng mga magagawa ng Panginoon, lahat po yan ay ginagamit ng Diyos para lahat pagpalain ang lahat ng mga membro. Lahat ng Kristiyano, lahat ng mga mananampalataya, tandaan ninyo, pag kayo ay magbigay doon sa mga taong lingkod ng Panginoon, tinitiyak po ng Biblia na tayong lahat ay gagantimpalaan ng Panginoon. Amen? Bayad pa ako isang nag-ausap na isang Koreano. Pero ang iba kilala, pero ang iba hindi. Nagkwento siya sa akin. Sabi niya, alam mo, Pastor,
gusto din nila na mayroon sila natatanggap. Ang problema kasi, ang sabi niya, ang problema kasi yung tingin kasi pag galing ka ng ibang bansa at foreigner ka po rito, ang tingin kasi ikaw ay mayroong pera. Mayroong kang dato. Sabi niya, oo, mayroon naman kaming pera ng gano'n. Pero ganun pa man, hindi dapat doon nagbabase yung isip ng tao. Kaya dapat kailangan sabi, gusto din namin makatanggap. Personal po kami mismo nag-usap na dalawa, sabi niya, gusto din namin makatanggap ng galing sa ibang tao. Sabi niya, hindi lang yung mismo doon sa amin, kundi yung kusa nila na magbigay doon sa tao na yun. Isang missionary po siya rito na dito sa ating bansa na yun yung kanyang kwento na sabi niya gusto ko rin na makatanggap ng gano'n. Kasi hindi nila talaga yung naranasan. Then, kaya kinikwento ko sa inyo ngayon mga kapatid, yung generosity, hindi lang po kasi ito doon sa mga nangangailangan, bagkus ito ay maging sa ministeryo ng Panginoon ay dapat tayo ay be generous po tayo. Even doon sa workers ng Panginoon, dapat tayo ay tumutulong o nagbibigay sa kanila. Dahil yun po yung paraan ng Panginoon para ikaw ay pagpalaan. Tama? Okay, Pangalawa, being generous to God's worker is a visible way to express love for God. Tama? Ito yung isang paraan. Sabi niya, ang pagiging bukas palad sa mga magagawa ng Diyos ay isang nakikitang paraan upang ipahayag ang pagmamahal sa Diyos. Kung mahal mo ang Panginoon, matuto kang mag-abot sa mga gawa ng Panginoon. Tama po? Kung mahal mo siya, kung ikaw ay nagsasabi, mahal na mahal mo ang Panginoon, pero tingnan mo yung workers niya. Di ba? Hindi ko po ito may kwento po ito eh. Hindi ko alam kung gaano ito katotoo. May isang pastor, habang naglalakad po sa stage na ito, yung kanyang sapatos ay may kalumaan. Yung sapatos hindi pa naman maluma. Okay pa naman sila. So naglalakad yung pastor. Maya-maya, tumawa yung sapatos ng pastor. Ano ibig sabihin tumawa? Ako minsan pumunta ako ng audio dahil ako baka mamaya matagal yung ano ko swingas. Natanggal nga. Yung isang sapatos mo, buti hindi sa pulpito. Kasi nag-drive ako yung nag-drive hanggang La Union, pagdating ng La Union, pagdating ko sapatos, tanggal talaga yung buo. Pati yung dalawa. Kaya nangyari po, yung pastor ko doon, pastor, may rugby ako dito. Ang ginawa ay, nirugby namin doon. Di kaya pagdating ng linggo, dumikit na. Kaya, naisip ako pa rin doon. Totoo kapatid. Pero yung kunito ko sa inyo, experience ko sa akin sarili, totoo yun. Pero ito, habang naglalakad na po siya, biglang tumawa yung mga sapatos dyan. Biglang tumawa yung nakakita ng membro. May nakakita ng membro. So, nung makita ng membro na tumatawa na, nakita niya yung sapatos. Ang ginawa po ng membro na ito ay may bag po siya dyan sa unahan. Parang ganyan lang ba? Tapos, may dinukot. Yung dinukot niya, makapal ganito. Ganito kakapal. Katapos, mayroon po siyang yung guma. May guma po siya. So, tinanggal niya yung guma. Yung nakatali pala doon, pira pala yun. Kaya, pumunta po siya sa unahan. So, tinagpastor pumunta siya ng unahan. Pagdating po sa unahan, tinanggal po yung guma. Tapos, yung pira, wala na guma. Sabi sa pastor, pastor, lagyan niyo po yung guma, yung sapatos ko. Akala mo, pastor, bibigyan na pala yung pagbili ng sapatos. Sabi, hindi. Yung pala ay tinanggal yung pastor, lagyan mo yung guma yung Hindi naman pira yung binigay, yung guma. Di ba? So, ito yung isang bagay, ito yung pinag-ikwituan po natin dito na gusto niyo makita yung pastor ngayon ng gano'n? Di ba? So, ako na-experience ko yun. Pero, hindi ako gaano nahiya kasi yung kasama ko mga pastor at nakaupo na ako. Yung sapatos sa puti dyan, yan, yung may rugby na yan. Gusto ko na nga ipatahay eh. Hindi ko na ipapatay. Paborito ko naman kasi yun. Okay? So, ito yung mga bagay, itong binabagit ko sa inyo na paano mo ngayon ipararamdam sa Panginoon yung pagmamahal mo sa Kanya. Sa pamagitan dito sa pagtulong sa mga magagawa
magagawa ng Panginoon. Tama po? Ang mga magagawa ng Panginoon, hindi man kailan sila nagsasabi kung ano yung kanilang mga problema o pangangailangan. Wala kayong marinig. Di ba? Basta pag nakaharap ninyo, nakatawa. Parang okay lang sila. Katulad dito ngayon, sa kausap niya ako, okay lang. Pero okay naman talaga. okay naman, di ba? Pero ibig sabihin, hindi talaga gaano okay. Di ba? Na kinakailangan, iparamdam natin. Kasi sa pagtulong po sa magagawa ng Panginoon, i-express po natin yung love po natin sa ating Diyos. Ayaw natin pabayaan yung pinaalaga sa atin. Katulad dito, simple lang po yan. Para iiwan ko yan dyan, ha? Bahala na kayo dyan. Huwag niyo yung pababayaan. Ganun po yun. Kaya ang Panginoon, inilagay ko yan dyan, alagaan nyo. Dapat nyo siyang askasuhin. So, tama? So, dapat tayo din, ay mayroon tayong pagtingin doon sa mga workers ng Panginoon. At the same time, even yung pastors, leader, or spiritual leaders, ay kinakailangan din, binabantayan din namin o amin din tinitingnan yung pinagkatiwala sa amin ng Panginoon. Para pagpalain kayo, pagpalain nyo yung simbahan, pagpalain yung manangangailangan, pagpalain yung workers ng Panginoon. Tama po? So, ganun po yung binibigay sa ating blessing ng Panginoon. Okay, letter A, God's words remind us to support His workers even in small things to show our love for God. Kahit tubig nga lang eh. Diba? Kung nakikita nyo naman yung workers ng Panginoon, yung manggagawa niya, kung may kaya naman kayong ibigay nyo na kahit maliit lang na bagay. Huwag uma. Ano Sir Albert? Huwag uma. Huwag yung plastiko. Ano, Brother Ryan? Pag nakita nyo tumatawa na dito yung sapatos ng pastor nyo, huwag yung plastiko. Ang ibigay nyo yung pera. Diba? Sipin mo, ang ginawa, tanggalin yung plastiko, ibalik yung pera. Sabihin siya, Pastor, italin na po natin ito. Panali yung ibinigay. O dapat ibigay pera para makabili na? Bago, di ba? Mas maganda na makita nyo yung pastor nyo na ipagmamalaki ninyo. Ay, yung pastor namin yan. Gusto nyo bang makita yung pastor ninyo, yung mga suot may pulang-pulang? Di ba? Baka mamaya, baka salubong ninyo ako na ikahaya nyo ko. Hindi naman yung pastor. Di ba? Makita nyo naman yung komportable naman yung pastor ninyo. Yung workers ng Panginoon, nakikita niyo na kaya niyo pumalaki kung paano kayo pinagmamalaki ng workers ng Panginoon. Di ba? So, show your love through support doon sa inyong sa magagawa ng Panginoon. Okay, sabi diyan, B, God's words remind us to obey His commandments. Pag ginagawa po natin yun, sinusunod natin yung inuutos ng ating Panginoon. Okay, so balikan natin. Verse 42. Ang sabi niya sa verse 42, wala. Ang sabi niya, ay, Lucas pa rin itong binabasa ko. Sa Matthew, chapter 10. Sabi niya sa chapter 10, verse 42. Mabasahin natin sama-sama. Sabi niya, at sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig, isa sa maliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko na iyo'y tatanggap siya ng gantimpala. Lagi yung tatandaan, ang lahat na nagmamahal sa manggagawa ng Diyos, sigurado mayroong gantimpala sa Panginoon. Tama po? Huwag po tayo magsasalita ng hindi maganda sa manggagawa ng Panginoon. Sapagkat kung ganun po yung gagawin natin, hindi po gantimpala. Anong tatanggapin po natin? Gantimpalo. Maraming gantimpalo. Marami ngayong mga magagawa ng Panginoon. Kinakailangan, pagitaan natin na mahal natin yung magagawa ng Panginoon. Tama po? So, huwag naman natin silang lalaitin. Huwag naman tayo magsalita ng hindi maganda sa pastor. Dapat nga, ikaw yung maging bahagi sa buhay niya na para sumuporta sa gawain. Sapagkat ang pastor o leader o spiritual leaders, andyan sa simbahan para gumawa. Ano yung makakaitutulong ng isang manggagawa o ng isang membro, tumulong. Hindi natin kailangan pagsalitaan ng pangit na pananalita yung bawat mga pastor. Sabihin ko sa inyo kahit may gumawa ng masama, huwag nyo nang pagsalita sapagkat hindi kayo naglagay sa kanya dyan. Ang naglagay sa kanya dyan ay ang Panginoon. Ang Panginoon yung magbigay sa kanya na naararapan na parusa. Bakit ko po yung nababanggit? Sa panahon po ni Saul at David. Kailanman ni Katiting,
Di siya nagsalita ng masama kay Saul. Di man kailanman na kanya'y pinatay si Saul o nadampian ang kanyang kamay. Na uno may pagkakataon na piling gawin ni David, pero hindi niya ginawa. Why? Sapagkat ang inisip niya, itong taong itong na si Saul na ito ay itinalaga ng Diyos at ang Diyos yung naglagay sa kanya. Hindi siya. At wala siyang karapatan para pagdusahan kung ano yung ginagawa sa kanya. Hinayaan niya na ang Panginoon yung uparusa sa kanya. How many times na hinabol po si David? How many times na pinagtangkaan yung buhay ni David? Pero hindi niya po ginawa. Wala po siyang ginawa kay Saul. Andun pa rin yung kanyang paggalang. Andun pa rin yung kanyang pagmamahal kay Saul. Pero sa panahon natin ngayon, di ba? Maraming mga tao, minsan hindi na nakakaintindi ng Biblia, yung mga pastor kung ano yung pinagsasabi, nadadama yung ibang mga pastor na wala naman talagang ginagawang masama, nadadamit sa mga ginawa ng iba. Di ba? Minsan napipintasan natin yung pastor na wala naman talagang ginawa. Hindi maganda. Di ba? Paano ka pagpapalain ng Panginoon? Pag ano yung sinasalita mo sa iyong pastor? Hindi na dalangin ka niyan araw-araw. Patapos, dahil sa may nakita ka lang dyan sa YouTube, na pastor na ganito, dinamay mo na si pastor mo. So, mahirap. Di ba? Hindi maganda. Eh, pangatlo, mga kapatid. Sa pangatlo, sabi diyan, being generous to God's workers demonstrate the quality of respect. Matuto tayo magkaroon ng respect. Di ba? Ano ba yung sitwasyon? Alam natin, lahat tayo mayroong kahinan. Even pastors. Laman din yan. Kumakain din siya. Kung anong kinakain nyo, kinakain din ng pastor. Tama? So, magkinakailangan natin is to show respect. Okay? Pahayag natin. Kinakailangan ay pinagkikita po natin yung ating respeto sa Kanya. Sabi dyan, our demonstrations of submission. Para ma-respeto mo siya, matuto ka magpasako. Then, sabi dyan, our demonstrations of proper acceptance. Kung sino siya, siya yung binigay niya ng Panginoon, tanggapin niyo siya. Alagaan niyo kung ano yung ginawa, kung ano yung nilagay sa iyo ng Panginoon. Ang lahat ng pastor, may iba't iba po silang pinangangalagaan. May iba't iba po talento na nilalagay ang Panginoon doon, umaakbak sa pangangailangan ng bawat mga mananampalataya. Tama po, tulad dito. Iba dito yung nilagay at doon, iba naman yung nilagay sapagkat iba-iba po yung mga pag-ugali, iba-iba po yung pangangailangan ng bawat mga tao. Iba naman doon sa ibang lugar, simple yan. Diyan sa ibang lugar, iba na kaagad yung mga magagawa. Ilang church tayo mayroon dito. So, magkakaiba po. Tama po? So, kinakailangan natin na magpasako. Pero may mga sa katotohanan, sabi ko sa inyo, marami talagang mga miyembro na hindi lubos na nagpapasako. At bigla na lang hindi mo na makita. Sapagkat kawalan ng submission, kawalan ng pagpapasako, hindi nagpapakita ng respeto, ayaw nilang paalaga. Kaya samantala, inilagay na yan din ng Panginoon na kinakailangan kayo ay paalaga dyan. Pero ang iba, naghahanap ng iba. Pagdating ng araw, lagi niyong tatandaan mga kapatid, hahanapin ng Diyos, saan ka ba napunta? Di ba ito ang nag-aalaga sa iyo, bakit andyan ka? Minsan mayroong mga tupa ng mga makukulit, umaalis. Sa palagay ninyo, sa pag-alis ninyo, lugi ang Diyos? Kayo ang lugi? Di ba? Kayo ang lugi. Palagay ba natin, ang Panginoon ay pag may ginawa tayo, ay malugi na siya at siya na yung malaking paipiktuhan? Hindi ho. Tao ang mayroong malaking epekto. Tama po? Sa bawat mga manggagawa ng Panginoon, iwanan mo yung gawain mo sa Panginoon, ibig sabihin, pababayaan mo siya, hindi mo na pakikialaman, hahanapin sa pagdating ng Panginoon sa araw ng kanyang pababalik, yung pinagagawa sa iyo. Alam ng Panginoon kung saan ka. Bakit hindi ka doon nanatili? Bakit papunta-punta ka dyan? Mga tao na kailangan magpasako. Bawat isa, ang Panginoon may nilagay upang bantayan kayo. Pero may mga tao ayaw ayaw magpabantay. Ang iba nga kung sa magulang pag lagi mong pinapagalitan yung anak mo, pero mabuti yung ibang mga anak hindi nagsasabi, mabuti pa, iba lang yung tatay ko at magulang ko. Sana wala nagsasabi sa inyo na gano'n.
Minsan ba nagsabi na kayo? Pag kayo ay pinalo ng papa nyo, sana iba na lang yung tatay ko kasi si papa pinalo ako. Ayaw lang ng papa nyo na kayo ay mapaliwaran. Tama ba mga tatay? Ay, ano ba ngayon? Happy Father's Day yata na yun eh. Ano? O, Happy Father's Day po pala. Pagpakan po natin yung mga tatay dito. Kapag naalala natin ano? Happy Father's Day. Kasi nakalimutan ko na eh. Happy Father's Day. Okay, so sa mga tatay ano? So, tulad na naman yan eh. Kung gusto niyo magpaalala sa magulang niyo, pagbigay kayo sa kanila ng pagpapasako, magbigay kayo ng respeto sa iyong mga magulang. Basahin niyo po sa Hebreo 13:17. Sabi po niya sa Hebreo 13:17, ito yung kanyang binabanggit. Sa Hebreo. Itong pinag-aaralan natin, ayaw ko pong mawalan kayo ng pagpapala. Na gusto natin kumplito yung pagpapala. Nakakatulong kayo sa mahirap, sa iba. Nakakatulong kayo sa ministry. At the same time, nakakatulong kayo sa mga gawa ng Panginoon. Of course po ang iyong blessings. Tama? Ayaw natin yung pautin. Gusto natin buuin yung blessings po ninyo. 17. Hebreo 13:17. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. O anong ibig sabihin ng nangangasiwa? Namumuro, namamahala, nagbabantay. O di ba? Sabi niya, sila ay may pananagutan. Kami ay mayroong pananagutan. E paano po yun, Panginoon? Pag lumayas. O di ba? Kaya sabi dito, may pananagutan magbantay sa inyo. Magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak siya sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Kung hindi sila'y mahahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Parang magulang mo naman yan. Pag ang anak mo ay lumayas ng ilang araw, palagay ninyo, ano ang nangyayari? Diba? Ganito sa mga namumuno. Hindi kami mga bato. May mga puso din kami katulad ninyo na nasasaktan, na nararamdaman namin kung ginagawa ninyo yan sa amin. Minsan, sasabihan namin kayo ng ganito. Di ba? Pangangaralan. Magdadamdam kayo, magtatampo kayo. Of course, may puso kami, hindi kami bato. May puso kami nararamdaman namin kung ano man yung inyong himutok sa buhay. Na kahit hindi nyo tinatanggap, pero nararamdaman namin yun. Pero pilit namin tinitiis, pilit namin pinapalawak yung pangunawa para intindihin yung bawat bagay. Para mabigyan yung lahat ng pagkakataon. Tama po? Hindi nyo ba alam yung aming pananagutan pagdating ng araw? Isa man sa inyo ay mawala at hindi namin maturuan ng dapat namin ituro sa inyo. Sino po yung mananagot? Sino yung may pananagutan? Yung nangangasiwa, yung nagbabantay. Sino po? Kami. Di po ba? Kaya gusto namin na ituro sa inyo yung nararapat para pagdating ng araw, ay kasama naman din ninyo kami. Huwag nyo naman kami ipahamak. Di ba? So, kinakailangan, sabi dito, ay pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Kaya mag-aral ito sa ating lahat. Sa bawat isa sa atin, manatili kayo kung saan kayo naroon. Sapagkat kahit saan kayo pumunta, ang tinuturo doon ay si Jesus pa rin. Tama po? Lahat po yung tinuturo ay si Jesus. Ngayon, sige sabihin natin, nung pumunta kayo sa mga mararami, palagay nyo maasikaso kayo? Palagay nyo mabibigyan kayo ng pansin kung kayo ay nangangailangan at mapupunta kayo ng namumuno sa inyo? Hindi. Ibibigay kayo doon kung sino yung namumuno din sa pinakamababa, pero hindi nyo makakausap nyo sa mataas. Hindi tulad sa mga ganito, automatic kayo mismo makakausap nyo kung sino nagbabantay talaga sa inyo. Kung sino talaga yung nangangasiwa sa inyo. At kayo yung mapupuntahan. O, di ba? So, subukan nyo mga kapatid. O kung mayroon kayong kakilala sa malalaki, tanongin nyo, nakausap nyo na ba ito? Anong namumuno dyan? Hindi pa. Sa buong buhay nila, hindi nila yung nakausap. O paano ka ngayon, paano makukuha ngayon yung iyong problema? Paano mo ngayon maibibigay yun? Kung gusto mo talaga siya na siya yung siya mismo yung kumuha ng iyong problema o siya mismo yung makinig sa'yo, paano yun? So magkaroon ka ng courtesy call.
Magkukurbisikul ka pa nun. Kasi mga importante na. So dito mga kapatid, again, lahat tayo. Walang sino mang nangangasiwa na hindi natutuwa kung ang kanyang mga pinangasiwaan ay sumusunod. Tama po? Lahat ay natutuwa. Masaya ang bawat isa. So once again tulungan po natin at huwag po tayo kung saan-saan. Kundi manatili kayo at magpasakop kayo sa ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kung sino yung nilagay dyan ng Panginoon, yun yung dapat ninyong puntahan. May nilagay siya dyan, so dapat kilanin siya. Pasakop tayo. Okay? So, respect. Napakahalaga yung respeto. Panghuli at pang-apat. Pang-apat, sabi dyan, being generous to God's workers, surely will receive a reward. Lagi yung tatandaan na mayroong kapiyakan. Ito yung pinakamaganda sa lahat. Sino ba yung ayaw ng gantimpala? Lahat ay mayroong gantimpala. Pero ang bawat gantimpala o rewards ay mayroong po yan pinagdadaanan. Di ka makakuha ng reward o gantimpala kung di ka dumadaan doon sa ibang mga bagay na makikita. Darating ka dyan, mayroon pong may step mo na siya na makukuha. Tama po ba? No. Dito na lang sa pagtanggap. Tanggap niyo ba ako rito? Nire-recognize niyo ba ako rito? Pag yan mga kapatid, isang proseso po yan, isang step po yan, na doon ay pinaparaan ng Panginoon na kayo ay pagpalakan. Tama po? So isang maganda kasi yung kinikilala. At alam niyo mga kapatid, matagal ko na kayo na kinikilala ang member ng simbahan. Pwede po ba natin parampakan natin? Diba? So, isang magandang bagay. Kilala niyo ako, kilala ko kayo. Yan yung isang importante. Kahit dito sabihin ko sa inyo sa totoo lang, kahit mayroong mga nawala, kaya naman wala akong imutok, wala akong inakit. Kahit makasalubog ko sila dyan, kaya ko silang kausapin. Sila ang pinigil may inspira ko, kaya ko silang kausapin. Wala naman akong maitatanim sa kanila ng sama ng loob. Ang importante sa akin, kaya ko silang kausapin. Mahal ko sila bilang mananampalataya. Gusto ko lang silang bumalik. Nasa kanila na yung desisyon. Wala sa akin. Tama po? Ano yan? Matatanggap natin yung reward. Sabi niya, they will certainly not lose the reward. Tandaan niyo yan hindi po siya mawawala. Ang reward na nakatalaga sa inyo dahil sa pagtanggap doon sa lingkod ng Panginoon, sa pagtulong, pagbigay nyo ng respeto sa Panginoon, matatanggap po ninyo yung reward. Diba? Tama po ba? Matatanggap niyo po yung gantimpala, yung blessings ng Panginoon. Kung paano niyo kasi yung tinanggap, ganoon po kay Jesus. Pag tinanggap si Jesus, tinanggap yung sugo sa Kanya. Tama po? And the two, and B, they will certainly accept that what is sown is what is reaped. So, ibig sabihin kung ano ang iyong tinanim, yun naman ang iyong aanihin. Kaya pag nagtanim po kayo doon sa mga gawa ng Panginoon, ikaw ay aanihin. Puntahan niyo po yung Genesis chapter 12, verse 3. At pakibasa po ng malakas. Alam niyo po ba kung sino nagsabi niya? Sige, buksan niyo po at basahin po ninyo ng malakas. Sabay-sabay po. Genesis chapter 12, verse 3. Ready? Get set, go! Amen. Ang sinabi ni Yahweh kay Abraham, kung sino ang magpapala sa iyo ay aking pagpapalain. At ang sino man sumumpa sa iyo ay aking tama? Yan ay lingkod ng Diyos. Sabi niya, I will bless those who bless you. I will curse those who treat you with contempt. And all the people on earth will be blessed through you. Lahat ng mga lingkod ng Panginoon gagamitin ng Diyos para pagpalain ang lahat ng mga mananampalataya. Tama po. Kaya isang magandang bagay sa lahat ng mananampalataya na kailangan na lahat tayo mga
mga kapatid, ay tatanggapin po natin yung mga manggagawa ng Panginoon sapagkat yun ay paraan ng Diyos upang lahat tayo ay pagpalain. At huwag po ninyong susumpain ang lingkod ng Diyos. Huwag kayong magsasalita ng hindi maganda sa lingkod ng Diyos. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang sino mang sumumpa ay aking susumpain. Huwag na huwag kayong magbibigay ng hindi magandang salita sa mga gawa. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng mga manggagawa ng Diyos. Hindi po yung maganda. Huwag kayong magsasalita ng pangit, hindi yung maganda. Sapagkat ang magbibigay sulit dito sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. Yan po nangyari sa panahon ni Abraham. Sabi ng Panginoon, lisanin mo ang iyong lugar. Umalis ka dyan. Si Abraham ay umalis. At ang sabi niya, pagpapalain kita. At ang sino mang tutulong o magpala sa iyo ay pagpapalain ko. Di ba? Lahat ng tutulong. Lahat ng gagawa ng magandang bagay at mabuting bagay kay Abraham ay aking pagpapalain. Subalit, ang sinumang susumpa o hindi gagawa ng hindi maganda talaga sa iyo, ay gagawa ko rin ng hindi maganda. Tama po? Okay. Sa ating pagtatapos, mga kapatid. Galatians chapter 6, 7. Remind us that whatever a man sows, that he will also reap, by investing in God's Word through generous giving. Yung, ano ba sa Tagalog yung invest? Yung ito? Ano ba sa Tagalog yung invest? Yung pamumuhunan. O, pamumuhunan. Isang magandang bagay po ito yung pamumuhunan. Diba? Kapag ikaw ay mamuhuna, ay mamuhunan ka na lang sa Panginoon. Sabi niya, by investing in God's Word through generous giving. Okay? Invest. Sabi niya, believers can expect a harvest of blessing in return. Di ba? Pag ikaw ay mamuhunan, pag ikaw ay namuhunan sa Panginoon, expect mga kapatid, more blessings. Kung ano yung ginawa mo, sabi niyo, kung ano yung itinanim, yun yung aanihin. Di ba? And sabi niya, expect a harvest of blessing in return. This could manifest as a material blessings, spiritual growth, or answer prayers. Tama po? Itong mga bagay na ito, mga kapatid, katulad yung material. Tama? Pag ikaw ay namuna, may darating sa inyong biyaya ang Panginoon, spiritual growth, papalaguin yung malawak ng pag-unawa natin, and then again, sa bawat mga panalangin natin, mga kapatid, sasagutin ng Panginoon. Napakaganda pag ikaw ay nag-invest sa ating Panginoon. Tama? Kaya sabi niya, ay nagpapaalala sa atin, anuman ang itinanim ng tao, hindi ang kanyang aanihin. And then, sa pamamagitan ng pamumuhunan sa gawain ng Diyos, sa pamamagitan ng bukas palad na pagbibigay, ang mga mananampalataya ay makakaasa na ng pag-aani ng mga pagpapala bilang kapalit. Ito ay maaaring magpakita bilang material na pagpapala. Di ba? Espiritual na paglago o sagot sa mga pananalangin. And last, Colossians chapter 3, verse 23. Bakit ba natin ito ginagawa? Ginagawa ko ba ito dahil sa aking kaibigan? Ginagawa ko ba ito para ako ay magpasikat? Ginagawa ko ito dahil ang kumpare ko ay narito? Ginagawa ko ba ito dahil ang kaibigan ko ay narito? Bakit ko ba ito ginagawa? Bakit ko ito ginagawa? Di ba? Sabi niya, in all the work you are doing, work the best you can. Work as if you were doing it for the Lord, not for people. Ginagawa mo ito, hindi dahil kung sino ang naririto ngayon, nakatabi mo, kung sino pa man. Ginagawa mo ito dahil sa Diyos. Do? Sabi niya, and all the work you are doing, work the best you can. Okay? So maganda po siya sa Tagalog, mga kapatid. Basahin natin. Dito tayo magtapos. Colossians chapter 3, anong verse po yan? 23. Ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan. O, ganda no? Gawin ninyo ng magaan
sa kalooban na walang iindig sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. So ngayon, magaan na ba ang pagtulong ninyo o bukas balan ninyo sa mga gawa ng Panginoon? Ginamit ba, no? So, ibig sabihin, hindi lang sa pastor maging magaan ang kalooban sa pagbibigay. Doon sa mga nakikita yung mayroong nangangailangan, paraan nyo ng Panginoon na para kayo pagpalain. Pag sa simbahan, ano ba yung ministeryo sa loob ng simbahan na pwede po natin gawin? Paraan din po yun ng Panginoon para tayo ay pagpalain. At ang pangatlo ay pastor. Yung sinugo ng Panginoon, paano ba natin pinangangalagaan yung manggagawa ng Diyos? Nakikita naman din ng Panginoon kung paano yung pinangangalagaan, paano yung inalala yung manggagawa ng Panginoon. Amen? So once again, gawin natin ang lahat na magaan sa ating kalooban. Gawin natin ito hindi dahil sa mga nakapaligid sa ating tao. Ginagawa natin ito dahil alam natin na ang Diyos ang ating ginagawa at ito ay magbibigay sa atin ng pagpapala. Tayo po natin manunod. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Lord God, narito Diyos kami, tinuturuan niyo Diyos kami kung paano kami pa yung maging bukas palit sa bawat isa. Pagpalayan niyo kami lahat, Panginoon. Lord God, tunay na dakila kayo. Salamat sapagkat tinatris niyo, Panginoon God, ang mga bagay na ito para sa amin upang makumpleto yung mga biyaya at pagpapala niyo sa aming lahat, Panginoon. Patuloy niyo kami turuan, tumulong sa mga nangangailangan, tumulong sa pangangailangan ng simbahan, tumulong sa pangangailangan ng iyong magagawa. Pastor, spiritual leaders, Lord, salamat po. Sa iyo ang lahat, sa aking pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Maraming